Hi everyone! I'm back! Welcome to my YouTube channel! And ngayon, natapos na natin ang Module 1, 2, 3, 4. Ngayon, nandito na tayo sa final and last module. Malapit na tayo matapos. Module 5 na! 5 na! At ngayon, ang pag-uusapan naman po natin ay ang mga isyung panlipunan, lokal at nasyonal. Alam kong marami sa inyo ang mga nakakapakinig na sa balita ng mga iba't ibang issue na talaga namang hindi malutas-lutas. Ang daming nalulutas, pero meron ding mga issue na talaga namang simula't simula pa meron ng issue. Yun nga lang talagang hindi pa malutas-lutas hanggang ngayon. Kaya naman, ngayon ipag-uusapan natin kung ano-ano nga ba yung mga isyung ito. Kaya naman, halika, samahan mo ako sa paglalakbay natin tungkol sa isyung lokal at nasyonal sa Pilipinas. Ang ating naman pong unang katanungan na ating sasagutin na may patungkol sa mga isyung lokal at nasyonal ay ang ano-ano ang mga pangunahing suliraning panlipunan sa mga komunidad at sa buong mundo. At ano-ano ang mga sanhi at epekto ng bawat suliranin. Ano nga ba ang mga iba't iba o yung mga pangunahing suliranin dito sa ating bansa o kaya sa buong mundo? Kasi kung tutuusin, sobrang dami pong suliranin. Sobrang daming issue. Hindi lang sa tao ang may issue, pati buong bansa. Daming issue ng buong bansa, ng Pilipinas, sa ibang bansa. Sobrang dami pong issue. Ngunit ngayon, ang ating pong tatalakayin lamang ay yung mga pangunahing issue sa Pilipinas at maging sa ibang bansa. Meron kasi din ito sa ibang bansa at meron dito sa Pilipinas. Kaya naman, halika na, isa-isahin na natin at tingnan natin ang kanilang mga sanhi at mga naging epekto. Ang una natin ay korupsyon. Ang korupsyon talagang simula't simula pa may korupsyon na. Dekada na nakadaan, dahil pa rin korupsyon, hindi mawala. Ano nga ba ang sanhi ng korupsyon? Ang korupsyon, sabi ko ang sanhi, ang isa sa mga sanhi ng korupsyon ay yung kawalan mo ng prinsipyo o yung pagtiwali mo sa iyong sinumpaan. Malimit ang korupsyon ay mangyari sa mga tao na nasa katungkulan. Yan, katulad ng mga senador, kasi madaming mga senador ang nakulong dahil sa salang pork barrel o pagnanakaw sa kaban ng bayan. Marami ang korupsyon, ang sanhi talaga niyan ay yung kawalan nila ng prinsipyo na wala sa kanilang isip yung mga sinumpaan nila sa bayan na sila ay magiging tapat. Yung talagang sanhi niyan, yung kanilang katapatan, na bali ang kanilang katapatan sa bansa. At ano nga ba naging epekto nitong korupsyon na ito? Sus ko, ang dami po na naging epekto nito. Lahat na ata, lalo-lalo na ang kahirapan, yan. Number 1 na epekto po ng korupsyon ay ang kahirapan. Sa kahirapan po, ang dami po umiikot niyan. Bakit nga ba naghihirap ang tao? Dahil sa korupsyon. Yung mga halip na ipapagawa na ng mga establishmento, mga sa pampublikong katulad ng mga daanan, tulay, kalsada, mga pagamutan, halip na maipagawa na binibigay sa mga gobyerno, sa mga lokal na gobyerno, halip na yun na ipagawa, ibigay sa tao, hindi po. Kinukuha pa nila o binabawasan ng mga taong nasa katungkulan. Kaya naman po, halip na makatulong tayo sa ating mamamayang Pilipino, lalo pa pong nasasadlak sa kahirapan ang ating mamamayang Pilipino dahil sa kagagawan nitong mga taong nasa katungkulan na kinukuha o binabawasan ang kaban ng bayan, na halip na makatulong ay lalong nakakapamerwisyo. Kahirapan po ang unang-una sa talaan ng epekto ng korupsyon. Hindi ko po nilalahat ang mga nasa katungkulan. Meron talagang sadyang mga tao na
tumitiwalag o nagkakamali. Nagkakamali sila na landas na natatahak, kaya nila nagagawa ang ganitong mga gawain. Pero marami naman po ang mga tapat sa serbisyo. Hindi naman po natin sasabihin lahat ng nasa katungkulan ay kumukuha sa kaba ng bayan, dahil marami din naman po ang talagang taong mapagkakatiwalaan natin sa oras na tayo mga ilangan, at mga tapat sa kanilang sinumpaang tungkulin at mga tapat sa kanilang serbisyo. So naman po natin na suliraning panlipunan ay ang kahirapan. Yun nga, sabi ko kanina, kahirapan. Bakit nga ba naghihirap ang tao? Bakit nga ba naghihirap ang mamamayang Pilipino? Una-una dyan, dahil sa korupsyon, halip na maitulong sa mamamayang Pilipino, nababawasan pa. Ano pa ang sanhi ng kahirapan? Kawalan ng trabaho. Una-una po dyan yung kawalan ng trabaho. Marami po sa atin ngayon ang nawawalan ng trabaho. Dahil nga sa hindi sila qualified. Pag hindi ka nakapagtapos ng pag-aaral, wala kang magandang trabaho na makukuha. Pangalawa dyan, yung endo o yung contractualisasyon. Magkakaroon ka nga ng trabaho, 6 months lang. Pagkatapos ng 6 months, ano ibubuhay mo sa pamilya mo? Contractualisasyon o sa madaling salita ay endo. Ito yung maraming nagrarally nakalagay endo. Dahil nga, dahil sa kahirapan, kailangan mo ng trabaho, tapos pagkatapos ng 6 na buwan na pagtatrabaho mo, mawawala ka na sa iyong posisyon, mawawalan ka ng trabaho, maghihirap ka naman, ano namang ipapakain mo sa pamilya mo. As iba pang mga sanhi ng kahirapan, yung mababang pasweldo, may sweldo ka nga, full time, sweldo mo. Ang kaso, kulang pa sa gastusin ng pamilya mo. Mababang pasweldo. Marami pang mga sanhi ang kahirapan. At ano namang nag-i-epekto dito? Ng mga mababang pasweldo na yan, yung endo, yung corruption na yan, lalong naghirap ang mamamayang Pilipino. Epekto po yan. Lalong naghirap ang mamamayang Pilipino. Dahil sa mga sanhi na yan, lalong nawala ng pag-asa na umunlad ang bawat pamilyang Pilipino. Ang pangatlo naman po natin ay agrikultura at manufaktura. Bakit nga ba ito naging issue? Issue po ang agrikultura dahil ngayon nauuso na yung mga import yan. Nag-i-import tayo, imported goods, yan. Tinatangkilik natin ng ibang mga produkto na galing ibang bansa, mga imported, kaysa sa sarili natin. Sa sarili nating mga produkto, katulad ng mga produkto natin, mga niluluwas natin. Yan, hindi na ako magbabanggit kasi marami sila. Hindi natin napagtutuunan ng pansin ng ating agrikultura, mababa ang halaga ng mga produkto natin, pero mataas sila pag binebenta. Alam niyo yun, yung bumili ka ng palay sa mga magsasaka, mababa ang presyo na yung binigay sa magsasaka. Pag ibenta mo ito sa merkado, sobrang taas ng bigas at palay. Yun po. Kaya naman, ang mga magsasaka, mga nagtatrabaho sa agrikultura, ay lalong naghihirap kahit nasabihin sila ay may mga pinagkukunan dahil nga hindi tama yung mga binibigay na halaga sa kanilang mga produkto. Sa manufaktura naman po, bakit? Bakit naging issue itong manufakturang ito? Naging issue itong manufakturang ito dahil nga sa mga imported na yan, mga imported goods, yung ating mga produkto na minamanufacture dito sa Pilipinas, minsan nakakalimutan natin nasasawalang bahala, hindi natin natatangkilik, mas natatangkilik natin na ibang produkto. Kaya naman yung ating manufaktura ay bumababa ang bilang at nalulugmok kasi yung tinatangkilik na natin o mga binibili na natin ay yung mga pagkain o mga goods na hindi naman galing dito sa Pilipinas. Ang pang-apat ay ang kalamidad. Kalamidad sa buong taon sa
taon-taon na nating pamumuhay sa bansang Pilipinas, hindi nawawala ang kalamidad. Bakit hindi nawawala ang kalamidad? Dahil din yan sa tao. Sanhi ng ang sanhi ng kalamidad ay kagawa ng tao. Bakit nagkakaroon ng baha? Dahil sa pagkasira ng kalikasan. Major po na sanhi ng mga kalamidad ay ang pagkasira po ng kalikasan. Pagkaputol ng mga puno, yung pagkaputol ng puno, pagmimina, yung mga pang-aabuso natin sa kalikasan, lahat yan bumabalik sa atin. At yun ay sa pamamagitan ng kalamidad. Pag naman nagkaroon ng kalamidad, anong epekto sa atin? Lalo naghihirap. Lalo na yung mga mahihirap. Kasi nga, binagyo ka na, wala ka pang pera, paano na? Matay sa gutom, walang maipatay muli ng bahay. Tayo din ang may kasalanan eh. Kaya naman, pag bumawi sa atin ng kalamidad, ang epekto sa atin, yan, mga bagyo, pagbaha, pagkaguho ng lupa, mga lindol. Pag bumawi, ang kalikasan, mas malaki ang balik sa ating mga tao. Ang pangalawa, ang sunod naman natin ay ang pangingisda. Bakit ito naging isang issue, ang pangingisda? Naging issue ang pangingisda dahil sa malaki ang pinapataw na buwis sa mga mangingisda, sa mga kagamitang pangingisda, sa mga ginagamit ng mga mangingisda. Ngunit, malaki din naman ang kanilang kalaban pagdating dito. Dahil hinaharangan ng ating maliliit na mangingisda ng mga malalaking mangingisda. Katulad na lamang yung sa usap-usapang sa West Philippine Sea o kilala din sa South China Sea. Yan ay pinag-aagawan ng Pilipinas at ng China dahil nga sabi ng Pilipinas ay atin ito, sabi ng China sa kanila ito. Kaya pinag-aagawan at yung mga mangingisdang Pinoy pinapaalis ng mga China, kaya naman hindi sila makapangisda doon. Kung saan, mas marami talagang isda, doon pa sila hindi makapangisda. At nahaharangan din ng malalaking fishing vessel ang maliliit na mangingisda. Kaya naman, kakaunti na nga ang huli, pag binili sa kanila, mababa ang presyo, pag ibinenta naman sa merkado, sa mga palengke, ang taas ng presyo ng isda. Kaya man lalong naghihirap ang mga mangingisda. Ang sunod naman natin ay climate change. Ano nga ba ang nagiging sanhi ng climate change? Simple lang, isa lang. Pagkasira din ng kalikasan. Bakit nga ba nagkakaroon ng pabago-bagong klima? Dahil sa pagkasira ng kalikasan. Dahil sa climate change, nagkaroon ng El Nino, La Nina. O El Nino ay masyadong tag-init o tagtuyo. La Nina naman, sobrang ulan. Nandiyan ang mga bagyo, baha. Dahil sa pagkaputol natin ang puno. Pag pinuputol natin ang puno, hindi lamang pagguho ng lupa ang nangyayari. Hindi lamang pagbaha. Kundi, nawawalan din tayo ng mga halaman. Nawawala yung mga endemic na halaman natin. At nawawalan din tayo ng nagkakaroon tayo ng mga endangered species. Endangered na nga, lalo pang mawawala. Dahil sa nawawalan sila ng mga tirahan, namamatay ang mga hayop, hanggang sa maubos na naman ang mga natitirang hayop at makalbo na ng kalikasan. Kaya naman pag bumalik sa atin, ang epekto nito sa atin ay malaki din. Tayo ang mapipinsalang mga tao dahil sa kagagawan din ng tao. At ang sunod naman natin ay illegal logging. Ano nga ba sanhi ng illegal logging? Sanhi ng illegal logging yan, pagkaputol ng puno. Pag napuputol ang puno, pinuputol natin ang puno, hindi na yan nakakakapit sa ugat. Pag hindi yan nakakakapit yan sa ugat. Tapos, guguho ang lupa hanggang sa yung lupa na galing sa mga bundok, bababa sa kapatagan hanggang sa matabunan ng mga bahay, yun ang epekto nito sa atin. Yung pagkasira ng kabundukan at pagguho ng lupa, pag bumaba sa kabahayan, matatabunan ng mga bahay natin, may mga madidisgrasyang mamatay, mawawalan ka ng tirahan, yun ang epekto niya sa mamamayang Pilipino. Pag nagka-landslide, tabon ang bahay mo. At ang huli natin ay ang water supplies.
Bakit nga ba naging issue itong water supplies na ito? Dito sa probinsya natin, wala naman tayong masabing problema sa tubig. Kasi dito sa atin, malilinis naman ang tubig. May mga bomba tayong ginagamit, may ilan sa atin may nakagripo, may mga, yung kung ayaw nyo ng bomba, poso. Poso ang iba, sa tawag na iba ay poso. Poso, bomba, may mga balon din naman na malilinis, may ilog na napaglalabhan. Pero yung mga inumin, sa inumin, pwede naman sa mga bomba, poso, pwede sa gripo, at pwede din lang bumili. At malilinis yung tubig natin. Pero sa Maynila, dahil nga sa itong water supplies na ito ay malimit na nagiging issue sa Maynila. Bakit nga ba ito nagiging issue? Ano sanhi nito? Dahil sa mga sobra-sobrang basura. Sobra-sobrang basura na yung basura na yon humahalo sa tubig. Kaya naman yung mga tubig nila ay kontaminado na at madumi. At karagdagan pa nito, pag sobrang tag-init, ang water supply natin o yung mga tubig natin sa Angat Dam or Magat Dam, yung tubig bumababa ang level hanggang sa wala nang makuhang tubig para mai-supply sa libo-libo o daan-daang pamilyang Pilipino. At karagdagan nga po pala dun sa climate change. Bakit nga ba nagkakaroon din ng climate change? Dahil nga din sa pagpuputol natin ng puno. At sabihin ko po sa inyo, ang puno po ang protekta sa atin sa laban sa init. Nagbibigay din ng masarap na hangin o sariwang hangin. Kaya naman kung napuputol natin ng mga puno, paano na? Puro carbon dioxide ang ating lalanghapin, wala na tayong oxygen na malalanghap. At ang sa climate change din, dahil din sa pagbabago ng klima, na nasisira na natin ang ating ozone layer dahil sa ating mga pagsusunog, sa mga usok-usok na yan, dahil din sa atin, kaya tayo nahihirapan. Kaya, sa kapwa ako mga Pilipino, sa kapwa ako mamamayang Pilipino, please po, pakiingatan po ang ating kalikasan dahil tayo din nahihirapan. Itong mga isyong ito, pangunahing issue na aking sinabi, tayo din minsan ang gumagawa at mas malaki ang balik nito sa atin. Kaya masasabi ko lang po ay ingatan po natin ang ating kalikasan at tayo ay mamuhay na lamang ng matiwasay sa bansang Pilipinas. At yun lang po ang aking kasagutan sa number 1. Ang ating naman pong katanungan na number 2 ay, ano-ano ang may imungkahing solusyon na kabatay sa pananaliksik sa mga pangunahing suliraning panlipunan? Ano-ano nga ba ang ating mga may imungkahi na solusyon para matapos-tapos na itong suliranin na ito, itong mga issue na ito sa ating bansa? Una po sa korupsyon. Para po sa akin, malulutas lang ito kung mawawala lahat ng tiwali sa gobyerno. Yan. Ngunit, alam naman natin na hindi natin hawak ang mga batas. Kaya naman, isinasa pabatas na lang natin, isinasa gobyerno na lang natin ang mga solusyong ito. Ngunit po, kung para sa akin, dapat mawawala na po sa posisyon ang mga tiwali sa gobyerno. Yung mga kumukuha sa kaban ng bayan, ginagamit yung mga pera sa personal na gawain, dapat mawala na po yan. Mawala na yan sa mga katungkulan. At nasa gayon ay mas matiwasay ang pamumuhay, ang pagpapatakbo ng gobyerno. Para wala na pong korupsyon, ay tagtagin sa posisyon ang mga nangungurakot sa kaban ng bayan. Ang pangalawa naman po ay ang kahirapan. Ano nga po pa ang aking may imungkahing solusyon sa kahirapan? Unang-una po ay magkaroon po ng stable job ang mga mamamayang Pilipino. Hindi na po sila maiendo para may pantustos din sila sa kanilang pamilya, may pambuhay. Pangalawa po, kung mawawala na ng korupsyon, mas giginhawa na ang bansang Pilipinas dahil sa hindi na po maghihirap ang sambayan ng Pilipino. At ang pangatlo
Kung kayo na ay mababang sahod, ngayon naman po ay medyo pataas-taasin natin ang sahod ng mamamayang Pilipino. Para po hindi na ito mga ibang bansa. Dito na lang sa Pilipinas magtrabaho para ang ekonomiya ng Pilipinas ay mas lalong lumago. Lalago ang ekonomiya ng Pilipinas at magkakaroon din ng trabaho at stable job, magandang swelduhan ang mamamayang Pilipino. Ang pangatlo ay agrikultura at manufaktura. Sa agrikultura, bilhin natin sa mga magsasaka ang mga produkto nila sa tamang halaga, pataas-taas na halaga ng pera. Para naman sa gayon, hindi maghirap itong mga magsasaka. At wag na rin nating gawing industrial yung mga sinasaka nila para mas lalong dumami ang ating pagkain, ang ating mga pagkain galing agrikultura, ay wag nating gamitin ang mga lupang kanilang sinasaka para sa industrial na paraan. Sa manufaktura naman po, tangkilikin natin ang sariling atin. Yan lang po ang aking masasabing solusyon. Tangkilikin ng bawat Pilipino ang manufaktura, ang mga minamanufakturang produkto sa Pilipinas. Tayo na mismo ang tumangkilik at wag natin tangkilikin ang mga imported. Tangkilikin na lang natin ang sariling atin. Dahil sabi nga nila, kuha ng Pilipino ang lasang pang-Pilipino. Mas kuha nila kung ano ang kailangan ng mga Pilipino kaya sa ibang bansang mga produkto. Ang pangapat naman ay ang kalamidad. Masabi ko lang sa kalamidad, para ito ay masolusyonan, tayo mismong tao ang aaksyon. Kung nasira ang kalikasan, pagandahin uli natin. Magtanim tayo ng mga puno. Yung mga nakalbong bundok, tamnan natin ng mga puno. Para na sa gayon ay may kumapit sa mga lupa para ito hindi gumuho. Linisin natin ang mga estero para hindi magbaha. Linisin ang mga basura. Huwag tayong kumalat ng kumalat. Para hindi tayo magbaha. Kasi kada tapon mo ng basura, pag bumalik yan sa'yo, may tubig, may baha. Maaring malubog ka pa sa baha dahil sa mga tinapon ng basura sa estero. At sa kalamidad din, para magkaroon tayo ng maganda namang oxygen, magkaroon tayo ng oxygen na hinihinga, na nilalanghap, ay magtanim nga tayo ng mga puno para hindi na magsimatay o mamatay ang mga endangered species natin, ng mga hayop, ay mabuhay at mas lalo silang dumami. Yun lang, sa kalamidad, ingatan natin ang ating kalikasan para hindi ito gumanti sa atin. Dahil pag bumalik sa atin ang epekto ng kalikasan, mas malaki, mas mahirap, mas madami ang ma-epektuhan. At nasunod natin ay pangingisda. Sana sa pangingisda natin ay wag nang pagbawalan o wag nang limitahan ang panghuhuli ng mga maliliit na mangingisda. Anang sa gayon ay mas marami silang maging huli. Wag nang pagbawalan ng malalaking fishing vessels ang mga maliliit para sila ay may pang-uwi naman na maraming huli ng isda at nang sa gayon ay mas marami silang maibenta at matustusan nila ang kanilang pangangailangan sa araw-araw. Climate change. Ano nga bang maaari natin maging solusyon sa climate change? Simple lang. Ingatan din po natin ang ating kalikasan. Kung napuputol po ang mga puno, kung nakakalbo na ang kabundukan, tamnan natin ito ng mga puno para gumanda uli ang ating mga kabundukan na ito hindi man makalbo, na may promoprotekta sa atin sa araw. At iwasan na rin po natin ang pagsusunog ng mga basura para hindi na masira ang ating ozone layer. At nasa gayon din po ay maiwasan natin ang mga tagtuyot kasi dahil sa sobrang init nga na mawawalan tayo ng protekta sa ozone layer, sobrang init, tagtuyot, bitak-bitak ang lupa, pag naman umulan, wala na mga puno, kalbo na ang kabundukan, bumabahan naman at naglalandslide. Kaya naman po, masabi ko lang, pagandahin natin ating kalikasan at ingatan. Ang sunod natin ay illegal logging. Sa illegal logging, ang sanhi nito ay pagpuputol ng puno. Gawin naman po natin, ang solusyon natin, ibalik po natin ang ating mga pinutol na puno.
Kung nagputol ka ng isa, magtanim ka ng 5. Kung nagputol ka ng isang malaking puno, magtanim ka ng 5 mga maliliit na puno. Nang sa gayon ay mas lalong dumami ang mga puno natin sa kabundukan at maprotektahan tayo nito sa mga panganib na landslide, pagguho ng lupa at sa mga bagyo na maaaring dumating, masanggahan ng mga puno, ang malakas na hangin, magkaroon tayo ng magagandang ng oxygen, na malinis na hangin na ating malalanghap. Para hindi na masyadong polluted o masyadong polusyon ang ating hangin, ay tayo ay magtanim ng mga puno sa kabundukan. Dahil nga sabi ko, kung nagputol ka ng isa, magtanim ka ng 5. At ang ating last naman po ay ang water supplies. Ang water supplies po ay, masasabi ko lang pong solusyon dito, ay nasa sa atin din pong tao. Para luminis pa ang ating tubig, huwag tayong gumawa ng mga bagay na ikadudumi ng ating tubig. Katulad na lang sa Maynila, ng mga pagtatapon ng basurang yan, sa mga karagatan, sa mga estero, sa ilog. Yan, nagdudumi po ang ating mga tubig, kaya naman naapektuhan din ang ating mga tubig na ginagamit. Nagiging madumi din ito kung hindi natin pangangalagaan ang mga anyong tubig natin. At kung patuloy din po ang climate change, kung patuloy din po ang La Nina, ang El Nino, ang pagkatuyot, nababawasan ng tubig sa Angat Dam, nawawalan tayo ng tubig, ang solusyon ko naman po dito ay pagandahin po natin ang ating kalikasan. Pagandahin po natin ang ating kalikasan para hindi na tayo magkaroon ng mga tagtuyot. Dahil nga sa tagtuyot, pag nagkaroon tayo ng tagtuyot, malaki ang epekto nito sa ating mga mamamayan. Kung kaya naman, para hindi na magkaroon ng water interruption, magkaroon ng mga suliranin sa water supplies, ingatan natin nating kalikasan. Huwag tayo magtapon ng tubig, ng basura sa mga tubig, at huwag na rin tayong pumutol ng mga puno. Iwasan na rin natin yung pagsusunog para hindi tayo magkaroon ng climate change. Yun lamang ang aking mga maiimungkahi na mga solusyon para sa mga umuusbong o nakausbong ng isyung lokal at nasyonal sa bansang Pilipinas. At ang atin naman ikatlong katanungan ay, paano mapag-aalab ang pagmamahal sa bayan na magbubunsod sa iba yung pakikisangkot para sa kabutihan nito? Paano nga ba natin maipakita ang ating pagmamahal sa bayan? Unang-una ay ang paggalang natin at pagtatanggol sa gobyerno. Paggalang natin sa ating watawat, sa ating soberanya ng Pilipinas. Igalang natin ang ating bansa. At dapat tangkilikin natin ang sariling atin, ang mga produkto ng Pilipinas, ang mga produktong ito na kailangan natin siyang tangkilikin. Siya na natin itong bilhin kaysa sa mga imported na mga goods na ini-import mula sa ibang bansa. Yung atin na lang ang ating tangkilikin na sa gayon ay nabili mo o naipakita mo ang pagmamahal mo sa bayan sa pamamagitan ng pagbili o pagtangkilik ng mga produktong atin, at nakatulong ka pa sa ekonomiya ng bansa. At bukod pa dito, kailangan makisangkot din tayo. Huwag lang tayo magkibit-balikat pag may nakikita tayo mga issue sa lipunan. Kailangan gumawa rin tayo ng ating aksyon at solusyon para maresolba na itong mga uri na suliraning ito at mapugkat na at matapos na ang mga paghihirap natin. Dahil kung tayo ay makikisangkot, tayo makikialam sa mga issue ito, mas napapaunlad natin ang bansang Pilipinas. Mas uunlad ang mga mahihirap at makakaahon tayo lahat sa hirap. At ang ating naman pong huling katanungan ay ang paano mapapataas ang antas ng kamalayan sa kalagayan ng lipunan ng higit na mapagmalasakitan ng bayan. Para po sa akin, para mapataas ang antas ng kamalayan ng mga Pilipino sa kalagayan ng lipunan, kailangan tayong maging transparent. Kung ano ang ginagawa natin sa gobyerno,
kung ano yung mga pinagkakagastusan natin. Dapat transparent tayo sa lahat. Transparent tayo sa mamamayang Pilipino. Lalong higit yung mga nakakataas sa atin. Lalong higit yung mga nakakataas ang katungkulan. Dapat sila maging transparent para maiwasan ang pagdududa, maiwasan ang sigalot, maiwasan ang korupsyon. Lalong higit kung halimbawa ay nababawasan ang sa usaping pera. Halimbawa na sa usaping pera, dapat maging transparent kayo kung saan ginagastos ang bawat sentimo ng kaban ng bayan. Dapat alam ng mamamayang Pilipino. Dapat tunay ang ilalahad niyong mga kalkulasyon para maiwasan ang pagdududa. Maiwasan ang anumang sigalot at argumento para maiwasan na rin ang korupsyon. Nang sa gayon, mas umunlad ang ating Pilipinas. Mas lalong mahalin ng mamayang Pilipino ang bansang Pilipinas. At nang sa gayon, wala nang mga suliranin pang kakaharapin ang bansang Pilipinas, lalong higit sa usaping korupsyon kung tayo ay may transparency sa ating gobyerno. At dun po nagtatapos ang ating talakayan, ang aking pagbabahagi ng kasagutan tungkol sa Module 5 ng Filipino, ng komunikasyon sa Pilipino. At sana may naunawaan kayo, may naintindihan, may natutunan sa aking binahaging mga kasagutan. At muli, ako si Jindayan L. Hugno mula BSIT 1F1. Hanggang sa muli, bye!